Sama-sama tayong magiging Saksi! Inaasahang lalo pang dadami ang pasahero bukas sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong pong papalapit ang bagong taon. Pero ngayon pa lang, fully booked na ang ilang biyahe. Nagbabalik si Jamie Santos. Nakapila ang mga pasahero sa ticket booth na ito sa PITX pasado alas 7 ngayong gabi. Lahat sila nagbabaka sakaling makakuha pa ng ticket pa Bicol. Sila Lane bigong makakuha ng ticket. Fully booked na kasi hanggang 31 ang mga biyahe pa Bicol, Visayas at Mindanao. Pero tumatanggap pa rin ng mga walk-in dahil sa mga karagdagang bus na inilaan ng PITX. Kaya sila Lane maghihintay pa rin sa pagdating ng karagdagang bus makauwi lang. Antay na lang po kasi no choice po eh. Yun nga lang, ordinary bus na ang mga ito o yung hindi aircon. Swerte namang nakakuha ng ticket pa Albay si Vilma. Bagaman ordinary bus ang nakuha, okay na raw ito makauwi lang sa mga anak. Okay lang po basta makarating ako sa mga anak kapag bagong taon. Inaasahan ng PITX na papalo ng 150 to 160,000 katao ang mga sasakay ng bus sa PITX ngayong araw. Ayon sa pamunuan ng PITX, napansin daw nila ang karagdagang pasahero sa Batangas, Laguna at Quezon. Bukas inaasahan ng PITX ang mas maraming pasahero rito para makahabol sa biyahe at makauwi sa kanilang pamilya para sa bagong taon. Ngayong araw, nakakumpiska ng ilang ipinagbabawal na gamit tulad ng kutsilyo, butane, gasol at sparklers sa mga pasahero. Kaya muling paalala ng PITX sa mga pasahero para sa biyaheng walang aberya, huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit dahil makukumpiska lamang ang mga ito. Kaninang rush hour, bulto pa rin ang mga motorista sa bahagi ng EDSA Rojas Boulevard. Naiipon kasi ang mga sasakyan sa bukana ng isinarang flyover, dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ang mga sasakyan kasing nasa leftmost lane, lilipat ng linya para makatawid sa direksyon ng Maynila o di kaya pa EDSA. Maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan sa bahagi ng service road. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Muling nagbabala ng transport crisis ang grupong Piston sa gitna ng nagbabadyang deadline ng consolidation para sa pampublikong sasakyan. Dumulog sila kanina sa Korte Suprema para mapigilan ang deadline. Saksi, si Salima Refran. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang iba't ibang transport groups at civil society organizations laban sa nakaambang deadline para sa consolidation ng mga prangkisa para sa PUV modernization sa araw ng Linggo. Naghain sila ng extremely urgent motion para sa issuance ng temporary restraining order o writ of prohibition para pigilan ang consolidation deadline na nakatakda sa bisperas ng bagong taon. Pag by January 1, 2024, wala pang TRO at ma-implement, kakansilahin ang libo-libong prangkisa sa buong bansa. Chaos ito. This is a disaster waiting to happen. Magkakaroon ng malaking transport crisis ngayon na darating na January. At alam natin yan na ang maepektuhan niya na hindi lamang yung kabuhayan ng mga driver at mga operator, kundi mismo yung ating economic sapagkat saan sasakay yung ating mga mamamayan. Pinakukomento naman ng Supreme Court sa naunang petisyon ng mga grupo ang mga respondent na Department of Transportation at sa Secretary Jaime Bautista at Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at si Chairman Teofilo Guadis III. Binigyan sila ng 10 araw para magbigay ng komento sa petisyon na hiniling na ideklarang labag sa konstitusyon ang mga inilabas sa Department Order at Memo Circular ng DOTR at LTFRB. Sa inilabas namang pahayag ni Secretary Bautista, sinabing nananatili ang consolidation deadline. Mayorya na raw ang natanggap nilang suporta mula sa mga operator, lalo't 70% na raw ang nakilahok sa proseso ng konsolidasyon. Buo raw ang commitment ng gobyerno na maipatupad ang programa para maibsan ang paghihirap ng mga commuter at magkaroon ng malinis at ligtas sa pampublikong transportasyon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Nagpetisyon sa Court of Appeals ang SMNI para questionin ang 30-day suspension sa kanila ng National Telecommunications Commission o NTC. Giit nila sa petisyon, nagkaroon ng grave abuse of authority ang NTC sa pagpataw agad ng suspensyon dahil hindi nila nagkaroon ng due process. Humihiling din sila ng temporary restraining order para ipatigil ang suspensyon at muling makaere.
Question din ng SMNI kung bakit buong network ang sinuspindi, gayong 2 programa lamang nila ang inirereklamo. Hinihingan pa namin ng pahayag ang NTC ukol dito. Nagsimula ng hindi umere sa TV at radyo ang SMNI noong Lunes, araw ng Pasko. Pero tuloy pa rin ang kanilang operasyon sa social media at ibang platforms. Naglabasan ng mga empleyado sa isang planta ng yelo sa Quezon City dahil sa ammonia leak. Apektado rin ang ilang kalapit na establishmento. Saksi si Ian Cruz. Nagmamadaling nirespondehan ng mga bumbero ang tumagas na ammonia sa isang ice plant sa Fernando Poe Jr. Avenue sa Barangay San Antonio, Quezon City. Dahil delikadong malanghap, kinailangan mag-breathing apparatus suit at hazmat suit ang mga volunteer firemen. Pumalo ng 1,200 parts per million o ppm ang reading ng ammonia sa planta ng tube ice, lagpas sa 25 ppm permissible limit sa loob ng 8 oras. Dapat nga, 0 ppm talaga ang ammonia. Nagbabag kami, tas nag-towing. Yung baksak ng yelo, nag-aabang kami, biglang may sumabog. Agad namang nakalabas lahat ang mga empleyadong nasa planta, maintenance at opisina nila. Ngayon lang daw nagka-ammonia leak sa planta. Lahat ng tao nakalabas, nakapatay din lahat ng mga gate bulb. Walang natitira doon na nakabukas. 30 personnel, but for now, yung nasa loob is only 13. Lahat nun is walang problema. Nasa labas po kami lahat. Wala akong nahirapang huminga doon? No. Pero kapag humahangin, tumitindi ang nakakasulasok na amoy. Matindi na naman yung amoy nung sinasabing nag-leak na ammonia, kaya pinaalis ulit yung mga tao malapit dito sa ice plant. Ang sabi naman ng BFP, matatanggal din naman yung amoy na ito, pero kailangan ng mahaba pang panahon dahil kailangan mahanginan ng husto yung area kung saan nag-leak ang ammonia. Bukod sa ice plant, ilang kalapit na establishmento ang pansamantalang huminto muna ng operasyon. Pagdating namin, sir, nangangalingasaw na akala namin, kasi amoy pangkulot yun eh. Pag naano, ganyan ang amoy. Kahit nga mga insekto, tila na bulabog ng masangsang na amoy. Mag-alas 2 ng hapon na nang bumaba sa mahigit 200 ppm ang ammonia level sa hangin sa planta. Wala naman ang leak, bukod na lang doon sa pinagmumula ng ice. So doon na lang yung merong ammonia na vapor. Pero the rest doon sa area wala na po. So ito, residue na lang po to. Malaking commercial residential ang lugar, kaya patuloy na magbabantay ang BFP Quezon City hanggang sa matiyak na ligtas na ang lugar. Ika-4 na ito sa mga naitalang ammonia leak sa bansa, kasunod ng mga insidente sa Taguig, Kasiguran sa Aurora at Navotas kung saan may isang namatay. Batayan sa datos ng GMA Integrated News Research. Sakaling mangyari sa inyong lugar, agad lumayo ng di bababa sa 100 talampakan. Alisin ang damit na na-expose sa ammonia. 15 minutong banlawan ng tubig ang mata o balat na na-expose sa ammonia. Gumamit ng supplemental oxygen kapag nahirapang huminga o magtungo sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Hudyat ng pagpasok ng bagong taon ang mga paputok, pero matindi pong takot ang dala nito sa mga aso. Kaya may payo ang isang grupo sa kung papaano papakalmahin ang mga alaga sa gitna po ng fireworks display. Saksi si Tina Panganiban Perez. Makulay, maingay, at nakakaaliw panoorin. Pero hindi para kay Gray, ang 2-year-old na alaga ni Eduardo Palting. Takot siya sa paputok. Nanginginig siya and then parang ayaw niya kumain, ay stress. Kasama si Grace sa ilang rescue dogs at house pets na rumampa sa isang mall sa Quezon City para mangampanya laban sa mga paputok. Sabi ng Philippine Animal Welfare Society o POS at ng isang eksperto, hindi lang masama sa kalikasan ng mga paputok, masama rin sa kalusugan ng tao at hayop. After ng New Year festivities, may diarrhea yung pet nila, may anxiety, minsan hindi kumakain. It's torture to them. The smoke, the toxic gases produced from the fireworks in the same way that they affect humans, no, they can also affect dogs. Especially certain animals, mas malakas po silang mag-breathe or mag-intake ng hangin as compared to people. For humans, we're able to hear up to 20,000 hertz. Dogs are able to hear up to 60,000 hertz. So the impact of the loud noise is even much stronger, especially for certain animals. And in the same way that in humans, it can trigger, manifestations of stress, mental health problems.
For certain animals, it can manifest as some sort of post-traumatic stress disorder. Imbes na magpaputok, pwede naman daw magpatunog na lang ng mga kaldero at torotot pero malayo sa ating mga alaga. Pwede ring balutin ang ating mga alaga sa calming wrap o anti-anxiety wrap. Tela lang. So wrap nyo lang po in front of the chest of your dog. Tapos gagawa po tayo ng crisscross sa kanyang nape area. And then i-wrap sa kanyang chest. And then crisscross po ulit. And then ending sa kanyang back, middle back. And then pwede nyo na po siyang ibuhol. Bago rin magputukan, ilakad o paglaruin na ang inyong mga alaga para pagod at kalmado na sila pag sinindihan na ang fireworks. Huwag na rin daw silang palabasin ng bahay. We have to keep our home escape-proof. Kasi syempre, hindi nila naiintindihan kung bakit po may ingay. To them, parang bakit nagwawala yung mga tao sa paligid ko. They become distraught. Pwede ring ilagay ang inyong alaga sa isang tahimik na kwarto at patugtugan ito ng pampakalmang music. Kung pwede, buksan din daw ang ating mga tahanan sa stray animals kahit pansamantala para meron silang masisilungan pag nagpuputukan na. Hindi nakakatuwa na nagpapaputok tayo, naghahagis ng paputok sa mga animals, lalo na doon sa mga strays. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa unang pagkakataon mula na magsimula ang COVID pandemic, umalo sa 96% ng mga Pilipino nagsabing haharap sila sa bagong taon ng may pag-asa. Batayan sa survey ng Social Weather Station o SWS. Saksi si Ivan Mayrina. Mga nagdadasal sa simbahan ang unang pumasok sa isip ko. Nangatasan akong gawin ang storya tungkol sa resulta ng survey ng SWS para sa nalalapit na bagong taon. 96% daw ng mga Pilipino haharap sa bagong taon na may pag-asa. Huling pumalo yan sa ganyang kataason pang 2019 bago magkapandemya. Hindi nilalayo yan sa 92% naman na resulta ng survey ng Pulse Asia. Siyempre may pag-asa. Bakit po? Kasi bagong taon yun, kailangan laging positive. Laging may pag-asa pagkat nandiyan ang Panginoon palaging sa atin ay sumusubaybay. Bawat isa sa aming mga nakausap haharapin ang bagong taon na puno ng pag-asa at nakaugat ang pag-asang ito sa kanilang pananampalataya. Malaking bagay na bumalik yan sa ganyang kataas kumpara nung taong 2020 o 2021. Bukod sa pagharap noon sa epekto ng pandemya, may iba pang pagsubok na hinarap ang marami sa atin. Tulad ni Margaret Piol na tubong Taal, Batangas. Yung pagputok ng bulkan, na benamanuhan na po kami doon. Then, ang pandemic is second na lang po. Pero bilang Pilipino, hindi na namin iniisip yung hirap eh. Ang iniisip namin kung paano kami makakabangon muli, paano kami makaka-forward para mas maharap namin na mas masaya ang buhay namin. At para bang nagkatotoo kay Margaret ang kasabihang tatluhan kung tumama ang mga dagok sa buhay. Taong 2021, naghiwalay naman sila ng kanyang asawa. Pero kahit daw noon, kung tinanong ko siya kung haharap siya sa bagong taon na may pag-asa, malinaw na oo raw ang isasagot niya. Hindi ko po kasi siya iniisip na negative eh. Iniisip ko lang na lahat ng bagay may dahilan kung ba't nangyayari. Tila sinasalamin din ang mga sumagot sa survey na ikinasa sa mga panahong tuloy ang bakbakan ng Israel at Hamas at ang tensyon sa West Philippine Sea. At laman ng balita ang pagsabog sa Mindanao State University at napipintong jeepney modernization. Patunay na buhay ang pag-asa ng bawat Pilipino na ang bagong taon ay pagkakataong mapabuti ang buhay, lalo kung lalakipin ng sipag at panalangin. Haharap din sa 2024 na puno ng pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Pati ang red carpet ng Gabi ng Parangal ng 49th Metro Manila Film Festival nagningning dahil sa OOTD ng mga artista. Kasabay nito, nagpasalamat sila sa mga manonood. Darito ang showbiz saksi ni Lar Santiago. Hindi lang ang list of winners ang inabangan sa Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal, kung hindi maging ang mga fet at extra pasabog ng mga dumalong artista. The couple that slays together stays forever. Ang peg ni na Rewind Leads and Kapuso Royalties, Marian Rivera at Ding Dong Dantes, na sabay na rumampa sa red carpet. Talagang
sumanib sa amin yung mensahe ng pelikula. Kaya mas naging meaningful siya dahil kasama ko ang aking misis. Sa lahat ng mga nanonood ng Rewind, maraming salamat sa kanila. Napansin din online ang Queen Things moment ni Marian sa suot niyang red sparkling dress na hawig sa fit worn by pop superstar Taylor Swift sa cover ng Time magazine. Giving bareback eleganza naman si Firefly star Alessandra De Rossi kasama si Piolo Pascual of Malyari na may aliw antics pa together. So happy for the pelikulang Pilipino. Maraming salamat sa mga nagre-request ng pelikula namin. Classy in white naman ang matchy fits ng co-stars niyang sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. We're so happy. Actually, as of today, dumoble na yung sinihan namin. Dumami yung sinihan namin dahil sa mga good reviews na sinishare din ng mga nakanood. Thankful kami sa mga nagpakalat na maganda yung film namin. Chic naman in her black gown si Cassie Legaspi ng When I Met You in Tokyo kasama ang co-star na si Darren Espanto. Solo and dashing naman in his navy blue suit si Asia's multimedia star Alden Richards na bida sa Family of Two. Happy po kami sa naging result at impact ng lahat ng pelikula ng Metro Manila Film Festival. Very proud po ako na naging part ako of this year's roster. Simple naman ang atake ni Penduko star Matteo Guiducelli in his white barong. So magpapasalamat talaga sa mga kababayan that they're very eager to watch Filipino movies. In character naman as the other half of Becky and Badette, si Eugene Domingo. Ang buhay natin kailangan may tawanan, kailangan may halakhakan. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago ang inyong saksi. Level up ang friendship goal ng mag-best friend sa Ilocos Norte. Hanggang sa board exams, magkasama silang nagkamit ng success! Pa sa top 4 sa Chemical Technicians Licensure Examination sina Norly Ann Kakal at Janice Guillermo. Magkasama sila mula sa pagre-review at ngayon sabay pang nakakuha ng 91% na score. Pareho rin daw na inspirasyon ng dalawa ang kani-kanilang ama. Sa susunod na taon, target naman nilang pumasa sa Chemical Engineering Licensure Examinations. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. 4 na araw na lang, 2024 na. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Connie Sison para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi!